Ang sinasabi nyo dito ngayon sa amin, sa committee na ito, ay wala pong katotohanan yung audit report ng COA. Kasi, magkakontra yung statement po ninyo at saka yung report ng COA. Now, alin po kaya ang totoo? Yung inyong accountant o yung COA report? Chairman Ako, please proceed. Thank you. Ano po yung pangalan ng doktor ni Mayor? Doc, please. Dr. Raymond de la Cruz po. Yung, Dr. Raymond de la Cruz. hindi, yung Mayor, pag-turn off ng ano sorry po. Thank you. Dr. Raymond de la Cruz po. Doktor, kailan po ninyo una naging pasyente si Mayor? Recently lang po, sir. Ito lang po ang first time po. Kailan yung recently? Nung time po nung admission po niya. Could you be more I think definite? I'm not very sure, but I think it's April 2. April 2 ba yan? Ano po? April 2. April 2. April 2. Yes po. And kayo po ay hindi una naging doktor ni Mayor tungkol sa kanyang sakit. Yes po. Would that be correct? Sino po kaya yung una? I think hindi ko po alam yung unang name po ng doctor niya, but Cardinal ba yan, sir? Cardinal. But I have seen yung laboratory exams of Mayor coming from Cardinal. Eh, saan po ba kayo connected? Metropolitan po. Metropolitan. Matanong ko po ba ko si Mayor, bakit po kayo nagpalit ng doktor? Mayor, please answer the query. Kasi yun pong doktor ko po sa Cardinal, noong time pong yun, wala po. Mayor, ang asawa ko po, kasi wala na dito sa mundo, at 3 pong anak ko, puro doktor eh. At alam ko na pag umalis yung isang doktor, meron papalit sa kanya. Di po ba, Doc? Yes po, sir. Yes. Alam ko po yun. Kasi Not lahat all the na time, naging sir. doktor ko, pag wala siya, merong pumapalit. Reliever kung tawagin. Di po ba, Doc? Not all the time, sir. Sorry, sir. Would find a reliever para magtatao po sa clinic nila and then look at the patient po sa inpatient nila. But there are also doctors that would not assign any reliever. So if some patients would like to be under your service, they would assign it to any other Yung pong isa pong doktor po sa Metropolitan. Okay. Thank you. Now, siguro naman po, wala na po kayong problema ngayon dahil nandito po kayo eh. In all the hearings na kinondak ng committee na ito na kayo po ay imbitado, hindi po kayo sumipot kahit minsan. Di po ba? Opo, Your Honor. At ang excuse po ninyo ay palaging yung inyong kalusugan. Tama rin po ba? Opo, pero yung una po ay nang nagkasal po ako. Tama, nagkasal po kayo. Nagkaroon pa nga kayo ng prayer rally, di po ba? Opo. Yes. Kasi yung inyong hearing ng January 27, ang rason po ninyo na hindi kayo makarating ay nag-officiate po kayo ng kasal. Di po ba? Yes po. Ano po kaya ang ebidensya ang may bibigay ninyo dito sa committee na ito na nangyari nga po yung event na yun? Meron po kami dahil talagang nakaschedule po yung kasal Ang tanong ko po ay ano nga po kayang ebidensya ang may bibigay ninyo dito sa committee na ito para magsabi na totoo yung pangyayari ng event na yun?
bibigyan ko po kayo ng kopya ng ano po, yung certificate of marriage po. Tsaka may ano naman po, may video po kami noon time pong yon. So, could you please submit yung mga sinabi niyong ebidensya sa committee na ito, Mayor? Apo, As soon apo. as possible. Yes po. Oh. Kasi, yun lang po magpapatunay na totoo po yung inyong rason doon sa inyong excuse na hindi kayo nakarating nung January 27 na hearing. Apo, Your Honor. Ano po? Doon po sa inyong excuse letter, sinabi po ninyo, and I would like to quote, Mayor, "Rest assured that I remain fully committed to the issues being addressed as I am giving utmost respect to your committee and the entire lower house." Tama po ba yun? Apo. Pero yung pong statement nyo na yun, hindi po naback-upan ng inyong mga actions dahil meron pong hearing na kayo po ay nambita uli ng February at saka March. At hindi rin po kayo dumating dito. Yun po ba ay pagbibigay ng respeto sa committee na ito? Kagaya ng sinabi ninyo? Humihingi po ako ng Hindi, paumanhin. sagutin mo muna yung tanong ko. May Excuse kagad yung sinasabi mo eh. Pero sagutin mo muna ako. Yun ba ay patotoo doon sa sinabi mo that you are giving utmost respect to the committee and the entire lower house samantalang lahat ng imbitasyon namin ay hindi mo in-honor? And I think that's the reason why po. you're incarcerated in this house. Sorry po, Your Honor. Ano po ang sorry po? Kung sa pakiramdam niyo po ay Hindi ko nabala. pakiramdam nun. Ang tinatayo ko lang dito ay yung dignidad ng committee na ito. Parang hindi nyo po nire-respeto. Malaki po respeto ko po sa inyo Yung po. hindi po nyo pagdalo o pag-honor doon sa mga imbitasyon na binigay po sa inyo, pagre-respeto po ba yun? Pakisagot lang po. Ang masasabi ko na, sorry po, Your Honor. Sagutin nyo muna, pagre-respeto po ba yun? Hindi nyo po sinasagot yung aking katanungan eh. Hindi po. Hindi. So yung salita ninyo ay hindi binabakapan ng inyong mga kilos. Kasi Di po ba? nagpagamot naman po talaga ako eh. Ano po? Nagpagamot po ako yung mga sumunod po na hearings. Alam po ninyo, kung titingnan po natin yung istorya ng inyong mga imbitasyon dito, yun pong huli, if I remember it right, hindi pa kayo nagpadala na excuse letter na eh. Ang pinadala na lang ninyo ay medical certificate. It is on record, Mayor. Yes po, yes po. Yes. At yun din ay may paggalang sa committee na ito. Yes po. Ha? Dito sa amin, pag kayo po ay hindi makakarating, gumagawa po kayo ng sulat explaining kung bakit hindi kayo makarating. Kayo, medical certificate na lang po ang pinapadala ninyo. Parang pinabastos nyo kami eh. Hindi, Kung ganun po ang mangyari sa inyo, Mayor, ano kaya ang pakiramdam po ninyo? magagalit po. At least nararamdaman mo yung nararamdaman namin. But anyway, doon po sa legal processes ng committee na ito. Yes po. Opo. Now, balikan po natin yung written statement na pinabasa ninyo kay Attorney Talag na inyo pong municipal administrator. Tama po ba? Yes po. Yes. At sinabi ni Attorney Talag na Bawan was in deep financial trouble in 2007 nung kayo po ay nag-assume ng office. Tama po ba? Tama po.
tanong po, ano po ba yung mga problema na hinaharap nyo noong 2007 for you to state na Bawan was in deep financial trouble? May mga binabayaran po kaming utang po talaga sa kuryente. So yung kuryente lang na yun? Apo, malaki pong halaga po. Hindi nyo nga po masagot kanina si Honorable Flores kung magkano eh. Hindi ko lang po tanda pero malaki po talaga utang namin kasi sa NPC pa po yung aming utang po sa kuryente. Sabi nyo kanina, 28 to 30 million. Yun po, Your Honor. Yun ang sagot nyo kanina. Yun po yung utang po na pinababayaran muna sa amin ni First Bay that time. Kaya Yes. po, ginawan po lang namin ng paraan po. Yeah. Kasi nasa record naman ng mga hearings nung wala kayo na ito yung amount. Meron po ba kayong katibayan na may pakita dito sa committee na ito na yung problemang iniwan ng nakaraan na administrasyon bago kayo po naupo? Mayor, Pwede before po you, bang, sorry, Mayor, sorry before you po. answer the query, Yes po. let me cut you short lang po. Before we proceed, Chairman Acop, let me acknowledge the presence in the Zoom. Representing the 3rd District of Rizal, Congressman Jose Arturo Jojo Garcia. Thank you for joining us, sir. Good morning. Please proceed, Mayor. Yes po. Pwede po bang lang po, kukuhanin lang po na muna namin po yung yung dokumento po bago po ipapasa po sa committee po. So, sino po ang nagsabi na may utang kayong 28 million na unpaid electricity bills? Si First Bay po. Sino po? Si First Bay po. First Bay Power. First Bay. Yes po. Aha. Alam nyo naman po siguro kung paano kayo nagkaroon ng problema na ganito. Yes po. Aware po kami. Yan, paano nga nangyari yun? Kasi yung pong electricity po namin is matagal pong hawak ng munisipyo. So talaga pong kailangan po ng rehabilitation, total rehabilitation din po ng system. Lubog na rin po kami sa utang sa NPC that time po. Sa mahabang panahon, yung pa rin pong yung sinundan pa rin pong administrasyon ng father ko, may malaking utang na po ang kuryente namin. So hanggang sa humanap din po kami ng pwede pong makatulong sa amin, hanggang sa, yun po, tumagal hanggang sumunod na po yung tubig po. Hindi po ba taon-taon gumagawa po kayo ng budget para sa Opo. inyong local government unit? Opo. Bakit hindi po nyo isinasali ron sa budget, sa pagtalakay nyo na inyong budget taon-taon, mag-set aside kayo ng amount para mabayaran po yung electricity? Nagbabudget po kami. Ang problema po sa collection po talaga, hindi po namin ma-realize po talaga yung tama pong Kasi yung kuryente nga po, marami po hindi nagbabayad. So, naghanap na lang po kami ng solusyon nun sa NPC na nag-loan po kami nun sa isa pong institution. Napakahirap isipin na ilang administrasyon ng Bawan, local government unit, pinabayaan na yung sitwasyon ng ganun hanggang lumaki yung problema at inaabot po kayo. Tama po ba? Opo. Yun po yung gusto nyo sabihin dito sa amin sa Kwan. Yes po, Your Honor. Yes. Now, at ang nangyari, kagaya ng pagtatanong ni Honorable Flores, merong private entity o private person na nagpautang po sa inyo at yun po ang binayad ninyo dun sa utang ninyo sa kuryente. Opo. And yung nagpautang sa inyo, yun din po ngayon ang binigyan nyo ng kapangyarihan na i-operate yung Bawan Water Station. Yes po. Na sinabi naman ni Honorable Flores, may mga paglabag po sa batas sa ginawa po ninyo ito. At yun ay pinatutunayan ng audit na ginawa ng COA. Tama po? Opo. Now, doon po sa report ni Attorney Talag sa amin nun, she reported na yung was operating at a loss back then. Tama rin po ba yun? Statement na yun?
Opo. Opo. Meron po ba kayong katibayan na yung pong Bawan Water Station was operating at a loss back then? Meron po kaming ano, ano na lang po, kukunin ko na lang po, Mr. Chair. Ano po? Kukunin ko na lang po at sasabit kasi ko po. hindi ko alam kung ano yung ebidensya po ninyo kasi kung babasahin po natin yung report ng COA from 2003 to 2007, a span of 5 years, according to the COA report, kumikita naman po yung BWS, yung Bawan Water Station. So how can it be na masabi po ninyo, dun sa sinabi ni Attorney Talag, na nalulugi yung Bawan Water Station, samantalang sa audit report ng COA, kumikita po. Hindi ko malaman kung saan nanggaling, Mayor, yung inyong assertion na Bawan Water Station was operating at a loss. Samantalang sa audit, documented at that, kumikita naman po. Alin po kaya ang totoo? Meron po kasing projection na galing po sa accountant nga po namin dati. Tsaka po magkausap po yung aming special consultant that time po na nalugi po ang ano. So Bawan. ang sinasabi nyo dito ngayon sa amin, sa committee na ito, ay wala pong katotohanan yung audit report ng COA. Kasi magkakontra yung statement po ninyo at saka yung report ng COA. Now, alin po kaya ang totoo? Yung inyong accountant o yung COA report? Kasi din lang po kami nag-base sa ano hindi po ninyo sinasagot yung tanong ko, Mayor. Sino po kaya nagsasabi ng totoo? Yung inyong accountant o yung COA? Hindi ko po kayo masagot, Your Honor. Nag-rely lang po kami dun sa accountant po, tsaka po dun sa ano. Sa ano nga po ng aming special consultant po. Nag-rely po kayo na nalulugi yung BWS? Yes po. Hindi ko maintindihan. Sino po ba yung accountant ninyo noon? Marites Abraham po, kung hindi po ako Marites Abraham po. Okay. Anyway, ang masasabi ko lang po dito sa inyong kwan, sa Bawan Water Station, you have failed to meet legal and financial requirements as evidenced by the interpellation of the Honorable Flores. Kasi yung agreement ninyo, a 95% net revenue share of the revenue would go to Aqua Data at 5% lang ang pupunta sa gobyerno. Tama, di ba? Tama? Apo. Yes. Hindi kaya luging-lugi. Kung titignan po natin, luging-lugi ang Bawan. Di po ba? Now, ang nangyari pa, nagkaroon pa kayo ng holdover agreement na extend. Tama rin po. Yes po. Kung titignan po natin, hindi rin tama po yun according to the COA report. Ang pangatlo, ibinenta po ninyo yung Bawan Water Station Facility to Aqua Data na hindi po tama yung presyo, lugi po yung municipality of Bawan. Yun po ang buod ng findings ng COA audit report. Di po ba? O hindi nyo nabasa yung COA audit report? Base po dun sa amin pong record, 150 po naman talaga yung offer po ni Aqua Data ng time pong yun. Hindi ko po hindi po yun ang Opo. tinatanong ko. Pero 150 nga. Pero binenta ninyo sa 102, more or less. Your Honor, kasi may pinakita po sila sa amin na capex po. So yun po, inaano po na mabawas po yung kanilang capital expenditure. Hindi po kaya.
Kaya nga po sinasabi ko yung tatlong event na ito ay lugi palagi yung municipality of Bawan. At kayo po, Mayor, hindi po kayo pwedeng pumasok sa isang agreement na grossly disadvantageous to the government. Alam naman po ninyo yun eh. Yes po. Yes. That would be all for Bawan Water Station, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Ako,